Nagkataon po na yung message sa kabayan natin ay ang sitwasyon namin sa kasalukuyan. Tama po yung nakita ninyo doon sa ating thumbnail na halos araw-araw po tayong tinatawagan ng bangko. Araw-araw dahil may gusto po sila sa atin at hindi po tayo may gusto sa kanila. At ngayon, baliktad na po, ano? Kung dati-rati, tayong humahabol sa kanila, ngayon naman po ay sila na ang tumatawag sa atin. So, sabi ko nga sa inyo, halos araw-araw may tumatawag po sa amin dito sa bangko namin dito. So, this is a good story sapagkat sana po ay makapulutan o pakapulutan po ninyo ng aral yung aming, kumbaga, experience sa ganito, no? Pero babasahin ko muna yung message ng ating kabayan na si Kuya Riz DZ, no? Nasa Pilipinas po siya. Ang tanong niya po dito, Kuya Rod, may tanong lang po. Pwede po ba kami makautang dyan sa Canada pagdating po namin? Pag may work na po kami o kaming mag-asawa, pwede po bang umutang pambayad ng nagamit namin sa application namin? Next month po, nandyan na po kami sa Manitoba. Kuya Riz, congratulations po doon sa family ninyo dahil about po sa pinakita nyo, nagtuloy-tuloy po yung conversation namin. Ano? Parating po sila ng Manitoba and thankfully, ay paparating sila dito as permanent resident. Sila po yung, kumbaga, nung mga nakararaang pang-apat na bola, kung bibilangin natin yung recently, sila po yung batch na yun, ano? Through express entry sa Manitoba. So, congratulations po, Kuya Riz and family, na paparating na po dito sa Manitoba, no? So, bago ko sagutin yung tanong mo, Kuya Riz, at sa inyo na may query ng mga kababayan natin, gusto kong i-share sa inyo yung kasi may kinalaman ito sa pag-utang, no? Para na sa ganun, at least may idea kayo kung ano ba yung gagawin niyo pagdating nyo dito, no? So, pag landing nyo dito sa Canada, isa sa mga mahalagang nabigay ko ng idea sa inyo ay maghanap ng bangko, yung komportable kayong bangko na kung saan ay pwede kayong mag-open ng inyong account. Dahil doon papasok yung inyong mga sahod, lahat ng transactions ninyo, yung tinatawag nating purchases ninyo, ay siyempre mayroong kinalaman ang bangko, no? At ang lahat ng transaction ninyo, halimbawa money transfer, lahat-lahat ay mayroong tinatawag nating wire, kung tawagin natin dito, no? So lahat ng mga transactions, halos lahat talaga, almost sa amin po, halos 100% ng transactions namin nito mga nakararaang buwan, nakararaang taon, ay gumagamit po kami ng bangko sa pag-purchase, sa transfer ng pera, pagpapadala ng pera, lahat-lahat na po ang gamit natin ang wire o yung sa online nga kung tawagin po natin, ano. So, yun yung mahalagang dahilan kung bakit kinakailangan po natin kumuha ng bank account sa isang bangko na kung gusto natin, kung saan po yun ang pupusuan natin, ano. Halimbawa, sa amin meron kaming RBC, Royal Bank of Canada, and ang nag-approve sa amin sa aming mga loans sa mga nakararaang mga taon na yan ay ang Scotiabank naman, meron din po kami doon, pero dalawa lang, no? Kasi kumbaga parang pang ano lang yung isa, pang alalay, no? Hindi namin ginagamit yung isa, ngayon gagamitin namin yung isa hindi naman, ganun. So parang interval, so ganun pang ginagawa namin, ano. Ngayon, sa mga kababayan natin na parating dito, yun ang napakahalagang dapat tignan ninyo. Kung halimbawa yung mga employer niyo, sasabihin na you have to find your bank para na sa ganun ay makahanap po kayo, piliin po ninyo yung magtanong po kayo kung saan po yung makararami doon sa community na yun. Kasi kung halimbawa, di ba parang sa tindahan yan, kapag kung saan yung nakararami, medyo mas okay ang services, parang ganon, no? Ganon din po sa bangko. Kung halimbawa, kung saan yung nakararami o saan yung mas maraming kliyente, at mas maraming branches, kumbaga, na nakikita ninyo. Halimbawa, Royal Bank of Canada, strike anywhere din yan kahit nasaan. So, go for Royal Bank of Canada. Parang ganun. Scotiabank, whatever, TD, Toronto Dominion, parang ganun. So, depende na po sa inyo kung saan po ninyo gusto, no? Depende na rin po sa pagre-research ninyo, no? Isa pa sa kahalagahan ng tinatawag nating pag-open ng bank account ay yung pagbabayad natin sa government at yung mga benefits natin sa government ay papasok po dito, no? Lahat ng mga government funds, benefits,
para sa anak ninyo, para sa inyo, halimbawa, lahat po yan ay papasok sa bank account natin. Kaya mahalaga po yung tinatawag nating bank account dito sa Canada. Kung dati-dati, medyo parang dili-dali tayo na mag-open ng bank account kasi medyo may kamahalan po sa Pilipinas. Ano po? Ngayon, dito, talagang medyo kailangan at required na hindi naman sa mandatory, no? Pwede rin namang money to money. Kaya lang, mas limited kasi yung transaction pag gano'n, no? Halimbawa, sa pagbayad mo sa online, parang gano'n. So, kailangan mo rin ng wire o ng bank account para makapag-transfer ka, makapagbayad ka nga. So, ilan lamang yun sa mga dahilan kung bakit po tayo nag-open ng bank account dito. Ngayon, sa nangyayari sa amin, nung mga nakararaan kasi, makarakarang taon, ang ibig sabihin, talagang yung mga unti-unti naming mga ginagamit sa mga bangko namin, sa mga credit cards, talagang fully paid namin, parang gano'n, para magkaroon ng magandang outcome o yung tinatawag nating credit score, no? So, isa pa yun sa kalagahan. Dapat kung may makikita kang, halimbawa, bibili ka, magpa-purchase ka, at babayaran mo naman, bayaran mo, no? So, yun ang lagi ko sinasabi sa mga kamag-anak ko dito, na kapag ginamit nila yung kanilang credit card, hanggat sa maaari, bayaran nila bago magpaso yung pagbabayad sana o yung due date. Para na sa ganon, may magandang credit history ka, no? Sa paggamit kasi ng credit card, nagbibuild ka ng credit history mo. So, yung credit history mo, halimbawa, kukuha ka ng sasakyan, kukuha ka ng lupa, kukuha ka ng bahay, something like that. Kapag maganda ang credit score mo, madali ka lang nilang pautangin. So, nangangahulugan lang po yan na magaling kang magbayad doon sa credit mo, no? At pagka magaling kang magbayad sa credit mo, maganda yung credit history mo, tataas naman ngayon yung credit line mo. Yung credit line mo, dati 1,000, naging 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, and so on and so forth. So, ganun po ang kagandahan na tinatawag natin nagbibuild ka ng credit mo. Isa yon sa mga kahalagahan pa, no? So, maaring ganun ang nangyari sa amin dahil gumanda na siguro yung aming credit history dahil ng mga nauna. Tama po si Kuya, kung pwede pang gamitin pambayad ng utang, pwede na po, kaya lang medyo mas malaki yung interest kapag money to money ang pagbabayad, no? So ngayon, doon sa part na yon naman, ang nangyari sa amin ay nagkaroon ng, kumbaga parang nag-0-0 na kami doon sa mga credit history namin sapagkat may balak po kami na kumuha ng bahay sa mga susunod na panahon. So kailangan natin ng magandang credit history o credit scores. At syempre, nagsisave pa po kami. Para sa ganon, ay mahirap po kapag wala tayong savings, sabi nga po natin, ano? So ngayon, ang nangyayari sa amin, dahil common nakabayad na po kami at nagsisave na po kami ng medyo, dati pa rin naman, nagsisave kami, pero so nangangahulugan na ang gusto nila, gamitin uli namin yung credit line namin para sa ganon, makautang po muna naman kami. At nang sa ganon, siyempre yung interest nun, kakain ng interest yun, pabayaran mo na naman yun. So kikita sila doon, di po ba? Pag hindi mo na bayaran, compounding interest naman yun. Ayaw natin yun. So hindi pa naman po nangyari sa amin yun. So, ang nangyari pa lang po sa amin, bayad, utang, bayad, utang, bayad, utang, bayad, utang. So, ganun po yung history namin sa pagbabayad ng credit namin. Kaya po, halos linggo-linggo, araw-araw na may tumatawag po sa amin para lang pautangan po kami ng mas malaki. Kung dati, for example, dati 5,000 yung credit limit mo, pautangan ka, idodouble na yun o kaya naman dadagdagin nila ng 50%. Gagawin nilang 7,500 o kaya naman, pag maganda na naman yung credit history mo, bibigyan ka na naman ng another, let's say, 2,500. So, 10,000 na yung credit score hanggang sa maging, maging limit or capacity mo sa buong isang taon. Kung halimbawa, ang capacity mo sa isang taon, ang limit mo ay 30,000, let's say 30,000. So, bibigyan ka ng 30,000, parang gano'n. So, kami, hindi na po namin tinatanggap yun kasi parang okay na kami, satisfied na kami doon sa credit scores namin at sa credit line namin. So, nangangahulugan na stop na kami doon. Hindi na kami nag-accept ng mga credit line pa o karagdagan, ano? Kasi mahirap naman kasi utang pa rin po yon. So, nasa sa inyo na rin po kung paano nyo i-manage yun, ano? So, ibig sabihin na kapag pinautangan kayo, alagaan po ninyo yung perang pinautang sa inyo hanggat maaari. Pag nagamit ninyo, bayaran din ninyo nang hindi na magkaroon ng bad score kung tawagin natin, ano, para nang sa ganon ay makapag-purchase kayo ng mas maayos at baka pagdating ng panahon ay
ganun din, mga tawagan din po kayo ng tawagan. So, yung tanong ni Kuya Rich na pwede bang gamitin yung pambayad ng utang, yung mga nautang, yung credit score siguro, yung credit limit dito sa Canada, yes po. Pwede pong, kung halimbawa, darating kayo dito nang wala talaga kayong inaasahang pambayad sa mga susunod na panahon, pwede naman pong gamitin yon. So, bibigyan po kayo initially ng, ang karamihan po ay 1,000, pero ang sa amin po noon ay umabot kami ng 1,500, 2,000. So, depende po yun sa credit score, again, ninyo, no? So, kung ganun po ang nais ninyo na pagdating ninyo dito, wala kayong inaasahan na pambayad, let's say, kailangan nyo ng bayaran, paunang bayad, something like that, pwede naman po, no? Halimbawa, sa pagpunta mo sa bangko, binigyan ka, pinag-open ka ng credit line mo, at may credit limit ka na let's say $2,000 o kaya na 1,000, yung regular. Pwede mo agad-agad gamitin yon, no? Kaya lang, yung interest nun, kapag pinagbayad mo sa pera din na inutang mo, medyo mas malaki ngayon yung interest. So, mag-iingat din po kayo doon sa ganon, ano? So, kahit na sabihin natin na babayaran mo yun pagdating ng panahon, kung hindi mo nababayaran before noong due date niya, pwede pa rin po mag-interest yun at mag-i-interest again. Mas malaki yung interest niya kapag pera sa pera, no? So, kailangan bayaran din po ninyo yun para nang sa ganon, sa mga susunod na panahon, kapag kasi nakita nila, oh, binayaran din agad. Pagdating ng panahon, baka after 6 months o 1 year, pautangin kayo ng mas malaki at magagamit din po ninyo. Again, babayaran nyo rin po para nang sa ganon, before ng due date again, para hindi po magkaroon ng mas malaking interest. So, Kuya Rich and family, sa inyo pagdating nyo dito at sa mga kababayan natin na darating dito at nag-a-apply papunta dito sa Canada, yun ang kahalagahan ng pagbabangko dito sa Canada, no? Mahalaga na may bangko, magamit natin yung pera at make sure lang po na gawin nating maging responsible tayo sa pagbabayad natin ng mga utang natin, no? At huwag nating hayaan yung sarili natin na bili dito, bili dyan, gamit ang credit line, kaskas dito, kaskas dyan, ng mga credit line natin, credit visa, ay mahirap kapag napunuan, kapag nagkapatong-patong yung utang. Kahit saan naman, hindi ba? Pag sinabing utang, utang pa rin yan, no? So, ang mainam dito, umutang ka, babayaran mo, gaganda yung score mo, papautahan ka, gamitin mo, pero balik mo din yung inutang mo pagdating ng panahon. Pero kung halimbawa, no, hindi mo kailangan umutang at malaki naman siguro ang sweldo mo pagdating mo rito, hindi mo talaga kailangan na umutang, wag na umutang, no? Para na sa ganon, wala kang iniintindi balang araw. Kaya lang, sabi nga natin, kailangan mo rin kasi ng credit history, no? So, ganun lang po yun, Kuya Rich. So, yes, pwede. Pagdating nyo dito, pwede. Pero maging responsible lang po sa pagbabayad at sa pagmamanage sa inyong mga salapi. Sana po ay may natutunan kayo at may naintindihan kayo sa paksa natin, sa usapin natin ngayong araw upang nasa ganon ay maging mas smooth flowing yung ating paninirahan dito sa Canada. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.